eksena na ang ating tanong bayong para tulungan ang mga kapatid nating problemado. Get ready for Shoutout Notes! Alam na, eto po yung gagawin natin. Eto po yung bayong na akala ko ibibigay sa akin, hindi pala. Galing pala to sa Coron, Palawan, itong bayong na to. Gawa ng mga katutubong kapatid nating Tagbanwa. So it's a beautiful bayong bag na akala ko nga para sa akin, hindi pala. But anyway, may makikita nyo to mula ngayon. Sayang si Laila wala ngayon. But in the coming days, pag nakita nyo tong bayong na to, ibig sabihin nun, tanong bayong time na ito. So, magkukuha ko ng isang tanong sa bag na ito. Babasahin ko at magbibigay ako ng hindi naman payo, pero parang feeling ko lang what I think of your problem. Baka sakaling makatulong lang naman, baka sakaling makagaang ng kalooban. So, eto na po. Kukuha na ba ako ng isa? Alright. From the tanong by, wala pong kadaya-daya ito. Very, very fair po tayo. Eto po ang tanong natin sa araw na ito. Tatlo pala to. May tatlo ba tayo? May tatlo tayong ipipick sa tanong bayan. Ang unang tanong bayong natin ay, Miss Cherry, napakamartir ko sa aming relasyon. Bakit mas gugustuhin ko na damdamin ko ang nasasaktan kaysa damdamin niya dahil takot ako na iwan niya? Nasasaktan? Dayan. Kala ko Jake. Ay, sorry. Ano ba? Dayan pala. Dayan pa yung nagpadala. Kala ko Jake yung nagpadala. Martir. Okay. Alam mo, hindi naman bago sa atin ang mga martyrs sa relasyon, di ba? Don't we all have moments when we're martyrs because gusto nating mag-work yung relationship? Hindi ba lahat tayo at some point nagpaparaya, lahat tayo nagbibigay, lahat tayo inuuna ang nararamdaman o gusto ng ating minamahal dahil mahal nga natin eh. We know that whatever that person wants or needs, uunahin natin to make that person happy. Diba? Hindi masama maging martir, Dayan. Wala namang masama doon. Otherwise, di ba si Jose Rizal nga, martir nga. Marami tayong bayani. National heroes man o everyday heroes who are, sabihin na natin to a certain extent, they're martyrs because they give up something of themselves or they give up their lives to make someone else feel better or para mapagbigyan ang taong special sa'yo o mahal mo, diba? So, wala pong masama sa pagiging martir sa isang relasyon. Subalit, in your case, bakit mas gugustuhin mo na damdamin mo ang nasasaktan kaysa damdamin niya dahil takot ka na iwan niya? Yun lang tayo, dun lang tayo medyo may problema, Dayan. Kasi kung laging inuuna mo naman ang mahal mo, pero in the process, ikaw naman lagi yung nasasaktan, ikaw naman lagi yung napag-iiwanan, parang okay lang, bigay ka ng bigay. That person's going to get used to it. Masasanay siya na ikaw ang nagbibigay at siya, hindi na siya maoobliga or at the very least, kung mahal ka niya talaga, hindi na niya nararamdaman na kailangan po din siyang mag-ambag sa relasyon ninyong dalawa. Kailangan po may ambag din siyang sakripisyo, may ambag din siyang pagpaparaya, dapat may ambag din siyang pagbibigay para ikaw naman ang lumigaya. Hindi pwedeng laging damdamin mo ang nasasaktan dahil isinasaalang-alang mo yung damdamin niya, siya lang yung masaya, ikaw parang iyak-iyak ka na lang dyan quietly. That's not going to work. Hindi yan, that's not how a relationship should work. It's a two-way street. Sabi nga nila, love is a two-way street. It's a give and take. It takes two to tango. You cannot dance by yourself, you know. Although it's okay to dance by yourself, but it's not happy kung puro ikaw lang ang magbibigay tapos yung minamahal mo, parang okay lang, take lang ng take. I think you should rethink your situation. Please rethink your relationship. Baka it's time to let him go. Baka hindi na ito. Huwag kang matakot. Okay, kung takot lang ang inaalala mo, na iiwan ka niya, my goodness, you will find someone else out there. I'm sure marami pa dyan na magmamahal sa'yo at
Willing na siya naman na magpaligaya sa'yo. Siya naman na magsasaalang-alang ng damdamin niya para hindi ka masaktan, para ikaw naman ang lumigaya. Okay? Trust me. Okay po. Noted. There's someone out there. Okay, Diane? Thank you. Isa pa. Eto pa. Tanong, teka lang ako, tayo ulit. Tanong bayong number 2. My God. Eto na po. Miss Cherry, what to do? What to do? Worth it po ba magantay sa taong 1 taon ko nang nililigawan? Hinahatid ko po siya lagi sa work. Ganun po ako ka-dedicated, pero wala pa rin. Kurt ng Pasig City. Kurt, I hope yung name mo hindi mapalitan ng Hurt, ha? Your name is Kurt ng Pasig City. And you know what Kurt means sa English, 'di ba? Ang Kurt, C-U-R-T, is like a quick. Parang it's a smart it means smart ka, you're quick on your feet. I think parang si Kurt Cobain nga, 'di ba? Parang when you have a Kurt reply, parang mabilis kang sumagot, mabilis kang mag-react. Totoo ba? You think on your feet? Yes. Maniwala ko, hindi, Aaron. Pero alam mo, kung 1 taon, ganito lang naman yan eh. Some people, they take time na magustuhan ka. Minsan, 1 taon, pero parang nagugustuhan ka na niya after 1 year. Minsan naman, ang sabi nila, it will just take a few months and then, kung gusto ka na talaga, hindi niya na patatagalin. So, actually, it's your choice. Kung feeling mo parang wala kang hinihintay, edi, Kurt, malis ka na, 'di ba? Pero kung feeling mo naman may hinihintay ka pa, wait ka pa ng 1 pang taon, baka sakaling 2 years in the making ang relationship ninyo. Sabi nga ng mga lola natin, parang kung hindi daw makuha sa santong paspasan, 'di ba? Yung mabilisan sa santong dasalan, baka makuha sa prayers, 'di ba? But, I think ikaw naman of all people would be able to answer this. Is she worth waiting for? Are you going to spend one more year waiting for her? O move on ka na? Gano'n na ba karaming gasolina o pamasahe ang nagastos mo para ihatid siya sa work? At I'm sure sinusundo mo din, di ba? So, kung para sa'yo, masaya ka pang ginagawa yun, I think yun na yung measure, di ba? Masaya ka ba o hindi sa ginagawa mo? If the answer is yes, then go on and pursue her. Pero kung palagay mo parang wala naman, di naman nagpapakita to ng ano. Kasi tayo, when we're in love with someone, parang kahit maliit na bagay lang, malaking bagay na sa'yo, masaya ka na eh. But also, tignan mo din kung worth it. di ba? So, may song request pala sa letter ni Kurt, no? Okay, Kurt, dahil hiningi mo ang freestyle, mamaya, tutugtugin natin yan, okay? Wait mo lang, yeah. Wait mo lang yan. Meron pa akong isa, tanong bayong, di ba? Isa pa. Ito. Tandaan nyo, pag nakita nyo tong bayong na to, it's for Tanong Bayong ni Laila. So, shout out. Okay. Alright. Tanong Bayong, I'm in a long-term relationship na po, Miss Cherry, pero na-fall out of love na ako. Napapaisip na po ako kung iiwan ko siya, kaso naaawa ako dahil sobrang mahal niya ako. Paano ko po kaya maibabalik ang spark tulad ng dati? Winnie from CDO. Yun lang. Diba? Halak ka. Ala, si Aaron, alam na alam mo. Pag nawala na ba, pwede pang ibalik? Diba, ano na? The ship has sailed. Alam mo yung sabi nila, umalis na eh. Umalis na yung barko. Ibig sabihin, iwan ka na, wala na. Tsaka, are you going to stay because naaawa ka sa kanya? Pag naaawa ba, love pa ba yun? Mahal mo pa ba kung maaawa ka lang? Nagsastay ka pa ba sa relationship dahil minamahal mo pa siya o naaawa ka na lang? So the question now is it love or is it pity? So these are not the same. These are two different things, two different emotions. Iba ang awa, iba ang pagmamahal. Iba yung sinasamba, iba din yung parang kawawa naman siya pag iniwan ko siya. Diba? Grabe. Let me tell you this ha, Winnie.
of CDO, love is not charity. Hindi tayo nagmamahal dahil naaawa tayo sa tao. Magkaiba po yun. Nagmamahal ka dahil yun din ang nararamdaman mo para dun sa taong nagmamahal sa'yo. Again, like I said earlier, it's a two-way street. Dapat give and take ang relationship. Hindi po pwedeng yung isa ay nagbibigay lang at yung isa ay nagmamakaawa. Parang would you rather stay with someone na nagmamakaawa sa'yo? Please stay with me. Huwag mo akong iwan. Kasi mahirap siya iwan kasi iiyak siya, 'di ba? Baka hindi mo alam kung anong gagawin niya after. But then again, your choice. Kasi mahirap nga kasi baka hindi niya kayanin dahil kaya ka naaawa sa kanya. But then again, pag naman hindi mo siya iniwan at hindi mo na... Tsaka teka lang pala. Bakit ba kasi nawala na yung feeling mo para sa kanya? Let's backtrack a bit. Bakit ba nawala na yung pag-ibig? Baka naman, sabi nga ni Jaya, wala na bang pag-ibig sa puso mo? Baka hindi na ba babalik yun? Di ba nababalik naman yan somehow? Can you backtrack why you fell in love with this person in the first place? Bakit mo siya... Nagdurugo ang puso ko sa mga eksenang ganyan. Yes, I know. Pero kailangan natin pag-usapan. So, kung maibabalik mo pa, why not? 'Di ba? Kung yung spark is back, yun na. So, good for you. Pero kung sa palagay mo ay ini-extend mo lang, parang extended lang, lahat kasi tayo may expiration, 'di ba? Ang lahat ng bagay may expiration. Minsan hanggang dito na lang talaga eh. Wala nang itatagal pa, wala nang ihahaba pa, hanggang dito na lang talaga. So, I think if you're friends, baka naman makausap mo siya in a friendly way to explain ko ano yung nararamdaman mo din. Be honest. Wala namang mawawala kung magiging honest ka sa kanya. Maging tapat ka. Sabihin mo yung totoo mong nararamdaman. Kasi better to hurt him now, one time, big time, than to keep hurting him by not being true. Diba? Kasi niloloko mo na lang siya eh. Hindi mo na nararamdaman yung nararamdaman niya. So, I don't think it's fair to stay. Diba? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.